Okay, good morning, good morning. So, ito na. Ito tutuloy na natin tong ginawa natin nung nakaraang buwan. So, ito yung habang nagwe-welding, natalsikan nata ng tubig kaya nagsiputukan ng kanyang IGBT, tapos yung chopper, tapos yung regulator. Tapos yung dito, yung nakaparallel dito na 20 ohms, sunog din. Bali dalawa yan. Tapos yung dito, yung diode niya, tsaka transistor, sunog din. So, tinanggal na natin yan. Tapos, sinulat natin yung tinanggal. Para sa ganun, may reference din yung susunod na gagawa kung hindi na tayo ang gagawa nito. At least, hindi siya maliligaw. Okay? Kasi yung mga yan, pumuputok, nawawala yung number. So, kung wala kang ganito kaparehas, mahirapan. At least, parang tulong na rin natin dun sa susunod na gagawa niyan. Tapos, susulat pa natin yung mga ibang piyesang ilalagay natin tulad ng IGBT. Okay? So, ganyan ng style ko para sa ganun yung susunod na gagawa, hindi mangangapa. Okay? Nakatulong din tayo. Ayun, ang gagawin natin dito dahil may sunog na yung chopper, imbes na papalitan pa yung IC at yung chopper, ganito na lang. Makikita nyo dito yung saksakan siya ng yan, yung kanyang blower, 24 volts yan. So, pag 24 volts yan, sigurado 24 volts din yung isupply mo dito. Tapos yun dito, 12 volts papunta dun sa IC. Iyan yung magdadrive dun sa kanyang IGBT. Para sa ganun, meron tayong output dito na negative. So, yan lang ang gagawin natin. Meron akong nakagilap dito. Yan. So, titignan natin kung magawa ko ng paraan. 12 volts kasi ito. So, kailangan natin 24 dito. So, ang gagawin ko dito is gawin natin 24 volts tapos i-step down na lang yung 12 volts. Para sa ganun, gagana yung IC niya. So, titignan natin kung pwede pa to. Okay, let's go. Yan, saan na natin. Ayan. So, makikita nyo, 16 volts ang nakalagay dyan. So, gawin natin kasing 24 volts. So, palitan natin ng 35 volts to. Tapos, yung drive niya, dun sa transistor, yung pinaka sa base. So, papalitan natin yon para sa ganun. Ma-adjust niya na pwede siyang maging 24 volts. Ngayon, dahil sa AC ito, tatanggalin na rin natin yung diode niya para direct tayo dito sa kanyang B+. Para wala nang hindi na siya AC. So, tatanggalin na natin itong rectifier diode na ito. Yan. So, tanggalin natin itong capacitor muna. Kasi pwedeng sasabog yan. Hindi pa kasi dumarating yung aking 4 wires na order. Tapos, ito mamaya na yan. Yung base niya, saan ba yung base? Yun, dito. So, ang available natin is 470, 50 volts lang. Ito yung dati, 470, 16. So, 24 volts kasi ang gagawin natin. Kaya kailangan natin na dapat wag bababa ng 30 volts ang lalagay natin. So, pwede na yan. Yung pag ganyan, ito negative niya. Kung ano yung may itim-itim doon. Yun din yung negative niya. So, pagkasyahin natin. Kasi medyo mas malaki yan. Yan. Okay. So, yung base, syempre, analyze natin yan. Kung saan yung ano, ito, pwede rin. Pero mas maganda din sa base mismo. Yan. So, saan ba yung base? Ito yung base ng transistor. So, yung resistor, itong R2, yan yung, tingnan natin, ang yan ba yun?
Okay, yung R4. Ito yung R4 ang papalitan natin, yung R4. So bago natin papalitan yan, kailangan maglagay tayo ng trimmer muna dito para adjust. Okay? Yan, sigurado na naka-adjust kayo sa gitna. Bago naman to kaya sigurado yan. Yan. Okay. So, tanggalin muna natin yung isang paa para ipakita ko sa inyo kung ilang voltahe. So, 12.3. Ngayon, ilagay natin. Yan, 11. So, pag dinagdagan natin ng binabaan natin yung resistance niya, ang nangyayari, bumababa yung kanyang voltahe. So, ang gagawin natin, tatanggalin natin yung resistor niya, taasan naman natin. Ayan. Okay? Yung. So, brown, makikita nyo, brown, yellow, red, red. Pag limang ganyan, ibig sabihin ng multiplier niya is pang-apat na kulay. So, brown 1, yellow 4, tapos 2, tapos 2 zeros, kamo na lang, dahil red ang ano niya. Pag 2 zeros, ilagay mo lang dyan is for 1, 4, 2, so 14.2K. Okay, 14.2K yan. So, sukatin natin para sigurado tayo. Okay, saan na? Okay, so 14.2 yun. Pero ang problema, tetestingin natin, lumipad naman. Nahanap natin yung lumipad na resistor, hindi na natin mahanap. Best na tetesterin natin. Ngayon, ang gagawin natin dito, nasukat natin is 14.2. So, yan, 97 yan, masyadong mataas. So, baba natin. So, ang gagawin natin is ilagay natin sa 14.2. Okay, pwede na yan. Ngayon, yan, 13. Titignan ko pala itong, ayun, diode naman pala yan. Okay. So, titignan natin kung may sasabog na piyesa diyan. So, wala na. Wala na kung makita, capacitor lang yung sasabog. Kung hindi natin papalitan. So, kailangan natin ng 23. Okay. Bumababa. Dapat tatasan. Yan. Isa pa. 20. Konti-konti lang ang ikot. Ayan. Sakto natin 24. Yun. Okay. So, nakagawa na tayo ng 24 volts. So, ayan. Tapos, ang gagawin para resistor ang ilalagay natin doon. Tatanggalin natin to ngayon. Yan. Sigurado na nakadikit yun ha. Yan. Para hindi magbago ang pag-tinesting. Pag-tinester. Okay. Yan. Ngayon, titingnan natin ngayon yung binigay natin. Yan. 28.9. So, pwede na yung 29K dyan. 29K at 28. Kasi pag 29, baka papasok na siya ng 25 volts. So, pwede na yung 28 or 27K. So, hanap tayo. Okay. So, wala tayong nakita dito na So, titingin tayo dito sa SMD na resistor. So, ano yung kailangan natin dyan? 27K. Yun. Kaya nung pala hindi ko makita eh. Yan ang tsura eh. Yun. Pwede na to. So, kuha tayo ng isa. Hit.
Yan. Dito natin lagay. So, 27. So, pwede na rin siguro. Sana 23 volts man lang. So, pag ganyan, dito natin gumawa ng connection. Kung saan natin din tinanggal yung pwede, yung connection niya. Yun din ang pwede na yan. So, testing na natin. Nahulog pa ay. Okay. So, ilaw natin. Yan. Tingnan natin kung may sumabit dun sa inang natin. Siyempre, wala. Yun. Yun. 22.7. Pwede na rin yan. Natin to. Operasyon. Ito yung bridge type diode niya. Tanggalin na natin. Nahulog pa. Okay. So, yan yung bridge type niya. Gagamitin na lang natin sa ibang yan. So, ito yung ilalagay natin. Yung positive, ayan. Kung saan yung positive ng filter. Tapos yung negative, kung saan yung negative ng filter. Ayan. Ganun lang.